Dito Pangulo ng Buklurang Manggagawang Filipino, kasama ho natin, attorney. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Lourdes po ito. Maligayang araw ho ng kalayaan. Magandang araw, Lourdes. Attorney, ano po ang inyong sentimiento at ng inyong mga miyembro? Pinaasa lang ho tayo sa 200 pesos na dagdag sahod. Oo nga eh. Yan ay matagal naming ipinaglaban. Imaginein mo yan, Lourdes, simula pa yan nung pagkatapos ng eleksyon ng 2022. Matagal na nagpasa ang Senado, 2022 pa lang, 100 pesos. Ngayon pumunta tayo sa House of Representatives, nakipagbalik-taktakan dun sa mga employers groups, nagdala ng mga witness, nagsabi, pinatunayan natin na ang dagdag sahod kinakailangan ng ating mga manggagawa dahil kahos na talaga, hindi na kaya yung present level ng sahod doon sa presyo ng mga bilihin. At nagpasa na nga ang ating House of Representatives ng 200 peso wage increase. Ang kailangan na lang gawin yan, mag-bycam, mag-iusap ang Senado at ang House of Representatives para ipag-isahin na yung panukala. Tapos na ang proseso eh. Taon ang inabot. Tapos, doon sa last minute na yun na lang ang kailangan nilang gawin, mag-bycam sila at itaas na ang sahod, ay hindi pa nila ginawa. At sinabi pa ni Chis Escudero, ay wala na, hindi namin priority yan. O imagine mo nung panahon ng impeachment, nung trial na binalik nila yung articles of impeachment doon sa House of Representatives, yung mga talumpati nila, at sinasabi nila, hindi naman yan ang impeachment, hindi naman yan nakakain. Marami pa tayong mga pag-uusapang mga panukalang batas. Andyan ang sahod. Ginamit pa nila ang sahod para patayin ang impeachment. Kung pinatay na nila ang impeachment dahil pinasa nilang articles of impeachment sa House, hindi rin naman pala nila ipitit up ang usapin ng sahod. Ano po yung impact? Medyo siyempre, dismayado tayo, ginagago nila ang mga manggagawa. Ano po ang impact nito, attorney, para ho sa kaalaman ng mga manggagawa? Back to zero ba ito? Back to zero kasi matatapos ng 19th Congress eh. So lahat ng pinaghirapan namin, may mga research pa kami, may mga expert witness pa kami, may mga eksperto kami mula sa UP, sa Ateneo, ang ECOP, yung Employers Confederation of the Philippines, wala namang sinabmit na panglaban doon sa aming mga dinala sa Kongreso para talagang mapatunayan natin na walang masamang epekto sa ekonomiya ang dagdag sahod, importante sa manggagawa yan, kailangan ng manggagawa yan, talagang hikahos na, starvation wages na tayo. Lahat ng yun ay baliwala dahil hindi ginawa ng Senado at ng House of Representatives ang kanilang trabaho sa pinaka-last na lang na step, last step, yung mag-usap sila, pag-isahin nila ang kanilang panukalang batas. Lagi nilang sinasabi... dahil patapos ng 19th Congress. Sige, Lord. Lagi nilang sinasabi, ang aming ginagawa ay para sa mga manggagawa, para po sa mga Filipino. Pero sa tingin niyo po, kung talagang para sa mga Filipino, manggagawa, ba't po hindi inaprubahan ito, attorney? Yun ang malaking tanong. Ibig bang sabihin, dumaan tayo sa lahat ng proseso, pinagdibatihan, nagkaroon ng balik-taktakan dyan sa kanya-kanyang committee nila, labor committees, lahat ng prosesong yan ay ginawa natin. Yun na lang pinakahuli, itatawid mo na lang isang tumbling na lang. Ay talagang hinayaan pa nilang mamatay. So lahat ng yon ay baliwala. So talagang itong mga to, ay pinapakita lang na, pinag-usapan namin, pinasa namin hanggang third reading, pero sa totoo lang, wala naman talaga silang layon na gagawing batas yung mga panukala. So, ang ating mga senador, ang ating mga kongresista, ewan ko kung nagpapapogi lang, pero ipapatayin din sa dulo. Pero sabi ho ng Kongreso, nagawa naman daw po nila yung kanilang dapat gawin at ibinabato na yun sa Senado. Hindi, mas nauna ang Senado. Lourdes, tanda natin. Ang Senado nauna, 100 na ipasa na nila, 2022 pa lang. Ang House of Representatives ang nagbabagal-bagal. Ngayon lang nila pinasa, netong 2025. Ngayon lang. Ngayon,
isang tumbling na lang. Oo. Ang kailangan silang dalawa, yung kanilang delegado doon sa bicameral conference committee, ibig sabihin, ang House at saka Senate kailangan mag-usap na lang. Opo. Kasi 100 ang sa Senado, 200 ang sa House of Representatives. Mag-usap sila ng final para ipag-isahin ang kanilang mga panukala. Isang tumbling na lang. Pagkatapos ng isang tumbling na yan, tapos na ang proseso, ipapasa na lang kay Bongbong Marcos. Pirmahan na lang. Gaano ba kahirap yun? Di ba? Hindi pa nila ginawa. Ano po ang inyong mga susunod na hakbang, Attorney Luke? Ay talagang siyempre ang kailangan ng buong organisadong kilusang paggawa, di ba? Kailangan nilang igiit ito dahil hindi naman maaari na dahil namatay lang, mamamatay na yung laban para sa tao na nakabubuhay. Hindi naman nila yan madideny Wala namang nakakadeny na yung pangangailangan ng manggagawa ay talagang sobra doon sa sinisweldo. At hindi madideny na starvation level ang ating mga sahod sa Pilipinas. Ang Pilipinas halos mag-iisang bansa na lang sa buong mundo na yung sahod ay starvation level dahil hindi nagsisinungaling ang mga figures na galing mismo sa gobyerno. Below the poverty threshold ang sahod sa Pilipinas. Below the poverty threshold. Hindi mo madideny lahat ng mga figures na yan. So hindi yan mawawala, hindi yan makakalimutan. Akala ba ng ating mga senador at kongresista dahil hindi yan nila pinasa, talagang isasantabi na lang ng manggagawa. Hindi mo maisasantabi ang gutom. Hindi mo maisasantabi na every time na nandyan ang electric bill mo, magkukumahog ang mga manggagawa, paano punuan ang bill sa tubig, ang mga pangangailangan ng anak, ang kanilang pangangailangan sa transportasyon. Hindi mo maisasantabi ang pangangailangan. Kaya hindi dapat asahan ng mga senador at kongresista na simpleng pinatay nila, talagang ibabaon sa limot. Siyempre ang mga manggagawa dahil hindi naman mawawala ang gutom, ang kalam ng tiyan, paglalaban yan hanggang dapat ma-resolve yan. Huwag ba nilang takbuhan ang responsibilidad nila na kailangan nilang resolbahin ang problema na starvation wages ang sahod sa Pilipinas. Attorney, reaction niyo po. Reaction niyo po. Ano pong reaction ninyo na sinasabi ho na magkakaroon ng problema dahil marami raw mawawala ng trabaho, magsasarang mga tanggapan kung maipatutupad ito pong hinihingi ng mga manggagawang 200 pesos na dagdag sahod? Imagine ninyo to, Lourdes, na puro rihas yan, paulit-ulit. Oo, nagpunta kami, sabi ko sa iyo, 3 years yan. 3 years na proseso. Okay? Pumunta kami sa Senate Labor Committee. Pumunta kami sa House Labor Committee. Ginigit ng employers group. Lahat ng mga sinabi mo. Tataas ang presyo ng mga bilihin, magkakaroon ng inflation, magsasara sila. Okay? Nagdala kami ng mga eksperto. At aming pinatunayan, hindi magsasara, walang inflation na mangyayari, tumaas ng todo-todo ang productivity, ito ang figures, lahat nagkaroon pa kami ng mga presentation, mga graphs, nagdala pa kami ng eksperto mula sa UP, mula sa Ibon Foundation, mula sa Ateneo, wala silang naisagot. Lahat ng debate namin sa Committee on Labor, sa House at sa Senate, wala silang maisagot. Ang lahat ng kanilang binabato ay simpleng aligasyon, spekulasyon, wala silang mga figures. Kami may mga dalang figures. Sabi nila, mahirapan ng MSME, mahirapan ng mga vendor. Nagdala kami ng vendor. At sabi ng mga vendor, ay hindi gusto namin ng dagdag sahod kasi mas nakakaganda pa nga sa aming negosyo pagka may pangbili ang mga manggagawa. Lahat yan ay naisagot. Every time and every step na dadaanan namin, paulit-ulit sila. O anong naging resulta? O, naging resulta, nagtaas ang Senado ng 100, nagtaas ang Kongreso ng 200, ang House of Representatives ng 200. After considering all of our arguments, ibig lang sabihin nun, lahat ng mga sinabi nila hindi totoo. Lahat ng sinabi nila ay mga spekulasyon, walang substantial evidence, nothing to back it up, walang economic calculations at all, zero sila pagdating sa datos. Okay? Zero. So, kaya nga nagtaas ng 200 ang House. Nagtaas ng 100 ang Senate. Ngayon, uulitin na naman nila. Rehas, uulitin. Doon nga bugbog sila sa debate sa amin doon.
Hindi nga sila makasagot doon. Rehas na naman at pupunta na naman sila sa media, sasabihin na naman lahat, tataas ang presyo, magkaka-inflation, all those arguments na debunk na namin lahat. So yan ay simpleng mga palusot na debunk na. Attorney, naniniwala ba kayong nakialam yung mga negosyante sa usaping ito kaya hindi ito nakapasa? Ay, siyempre, alam mo naman si Bongbong Marcos, meron niyang shadow cabinet na puro mga bilyonaryo. Yan si Bongbong Marcos, meron niyang mga team of advisors na yung mga bilyonaryo natin, yung mga malalaking negosyante natin, na yan ang nag-a-advise sa kanya at ang kanyang polisiya ay nakasandig doon sa kanilang sasabihin. So, ultimately, ang responsibilidad itong sahod na starvation wages ay nandun sa kamay ni Bongbong Marcos. Ultimately. Okay, ano pong inyong mensahe sa mga manggagawa na inasahan po ito ng matagal na panahon pero walang nangyari? Ano po? At pinaasa lamang po sa wala ng ating pamahalaan. Ang mensahe ko sa mga manggagawa, gumising na tayo. Ito ang mga totoong issue, sahod na nakabubuhay. At ang may ayaw niyan, lahat ng mga senador, lahat ng mga kongresista na Duterte at Marcos. Parehas ang Marcos, Duterte, supporters ng mga kongresista at mga senador ayaw sa dagdag sahod. Samantalang, pinagbabangga nila mga manggagawa sa kanilang mga girian sa kapangyarihan. Magising na tayo, lahat yan dapat nating isuka yung mga yan. Yung mga Duterte senators at congressmen, and Marcos senators and congressmen, lahat yan sila pare-parehas yan. Ang issue dapat na manggagawa, ang siyang pagtuunan niya. Hindi yung mga maging maka-Duterte sila o maka-Marcos sila na wala namang kinalaman sa sahod nila, sa kanilang security of tenure, walang kinalaman sa kanilang issues. Tindigan dapat na mga manggagawa ang sariling issues. Dahil kapag hindi tinindigan ng manggagawa ang sarili nilang issues, ganyan lang gagawin ng mga senador at kongresista. Dribble, pero sa totoo lang, hindi naman nila ipapasa. Attorney Luke Espiritu, maraming salamat. Mabuhay po kayo, mabuhay po yung mga manggagawa. Good afternoon, sir. Good afternoon, mabuhay kayo, Lourdes.